Mas mahigpit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises, na noon mapepinahan ka pagka nangalunya ka. Yung pangangalo niya na nagkakasala ka, hindi mo pa ginagalaw yung babae, sinabi ni Kristo doon sa Mateo Kapitulo 5, ang versikulo ay 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang pangangalo niya sa panahon ni Moises ay kung halimbawa sumiping ka sa asawa ng iyong kapwa o sa hindi mo asawa. Pero pagdating kay Kristo, iba ang batas. 27 muna, kapatid na Daniel. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Sa panahon niya ni Moises. Ngayon, ang sabi niya sa 28, Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Maliwanag kung gayon ang punto ng Panginoon na sabi nung araw, huwag kang mangangalo niya. Ako hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kang mangangalo niya. Kasi yung pangangalo niya, consummation na yon ng masamang gawain. Ang sinasabi ko sa inyo ay ang tingin pa lang sa babae na meron kang masamang hangad sa puso, ibig sabihin, dito pa lang sa panggagalingan ng pangangalo niya, yung root cause, yung pinakaugat, pinipigil na ni Kristo. Mas mahigpit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises, na noon, mapepinahan ka pagka nangalo niya ka. Kay Kristo, tumitingin ka pa lang, taglay mo ang masamang hangad, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Kaya kay Kristo, hindi ang bawal lang, yung pagpatay. Ang bawal, yung mapuot ka. Kasi yung puot, yun ang humahangga sa pagpatay. Yun ang ugat ng pagpatay. Pangkaraniwan, ang ugat ng pagpatay, yung puot sa kapwa. Kaya ang sabi ng unang Juan 3:15, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Kay Moises, magkakaroon ka ng penalty pag pumatay ka. Buhay sa buhay, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, etc. Pero kay Kristo, inaalis niya yung pinanggagalingan ng gano'n na mananakit ka ng kapwa, inaalis niya. Kaya sabi niya, iibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, papakainin mo. Pag nauhaw, papainumin mo. Yun ang sabi niya. Yung kaaway mo, idadalangin mo pa sa Diyos. Paano kang papatay pa nun? May mga iglesia, pumapatay talaga ng kaaway. At ang masama pa, ang pag-iisip nila, pag pumapatay sila, naglilingkod sila sa Diyos. Basahin natin yung Juan 16:2. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang pinakamasama sa lahat na naituro ng mga pastor at mga leader ng relihiyon. Yung sinabi ni Kristo na kasama ang naihasik ng mga pastor ng relihiyon na nag-aakalang ang pumapatay sa kapwa ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos, samantalang bawal ngang patayin, pati kaaway, iibigin, papakainin at saka paiinumin. Yung pagpapakain at pagpapainom, yun ay pagpapakontinue ng buhay. Para patayin mo, labag kay Kristo. Magkaiba ang batas ni Kristo at ni Moises. Kay Moises, huwag kang papatay. Kay Kristo, huwag kang magagalit sa kapwa. Huwag kang magmamalupit sa kapwa. Hindi ka nahahangga sa pagpatay. Ganon din yung pangangalo niya. Kung halimbawa, ang pangangalo niya ay kinukondena ng batas ni Moises, pinapatay, binabato. Kay Kristo, para mapigilan ka sa pangangalo niya, ipinagbawal niya na yung pagtingin sa babae na may masamang hangad sa puso. Yun ang nagpapa-increase ng secretion ng hormones na para makaramdam ka ng libido at pag tumitingin ka ng may paghahangad sa puso,
At dadating sa punto na mahihirapan ka ng kontrolin. Madadala ka na ng demonyo na iraos yung nararamdaman mong kahalayan o kalibugan na bawal din ng Panginoong Kristo.